A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to Day 80 of 365 Daily Devotion with Bible Character Edition. At ngayong araw nga po ay February 18, 2026 and for today's devotion, it's all about your testimony. And the character we will talk about is Jethro. So, sino ba si Jethro? Si Jethro, siya yung naging father-in-law ni Moses noong siya ay tumakas from Egypt to Medina dahil sa pagpatay sa isang Egyptian citizen. And after 40 years na naninirahan siya doon sa Medina, nagkaroon siya ng calling mula sa Diyos. Ito nga ay maging isang leader ng mga Israelita. And to exile from Egypt para makalisa sila sa Ehipto. After receiving the task, umalis siya sa biyanan niyang si Jethro. At si Jethro ay isang priest of Medina. And for the concept by Pastor Russell, Moses and Jethro, what is your testimony? In Exodus 18 verse 1 to 12, Moses shared with his father-in-law Jethro all that the Lord had done in delivering Israel from Egypt and sustaining them through hardship. Moses did not speak to praise himself but to proclaim God's mighty act, turning his story into a testimony of grace and power. When Jethro heard this, he rejoiced and confessed that the Lord is greater than all gods and worshiped him. This passage shows that faithful testimony can lead others from hearing about good work or God's work to honoring and worshiping Him as Lord. Now for our scripture reading, ito ay mababasa natin sa Exodus 18 verse 1 to 12. At doon nga sa verse 1, si Jethro na pari sa Medina, biyenan ni Moses, ay nakabalita ng lahat na ginawa ng Diyos kay Moses at sa Israel na kanyang bayan, kung paano nito inilabas ng Panginoon ang Israel sa Ehipto. Now, for our teaching, we always have 3 points of teaching. Number 1, we testify to boast what the Lord has done. Yung testimony natin, ipinapahayag natin doon kung ano yung ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi yung, and not our self-accomplishment. Dapat ang buhay natin na ipapahayag ang kabutihan ng Diyos. His greatness, kung paano niya tayo sinamahan, binigyan lakas, and to fought the good fight. And sabi nga sa Exodus 18 verse 8, ito yung isinalaysay ni Moses sa kanyang biyanan ang lahat ng ginawa ng Panginoon sa Paraon at sa mga Ehipsyo alang-alang sa Israel. Ang lahat ng hirap na kanilang naranasan sa daan at kung paano iniligtas sila ng Panginoon. So, binahagi ni Moses lahat ng pinagdaanan nila, lahat ng suffering, yung pain, lahat yun ibinahagi niya doon nga po sa biyanan niya at paano sila niligtas ng Diyos, paano silang nakasurvive with God. Ito yung sa testimony nito ni Moses, sina-highlight niya palagi ang Diyos, yung kabutihan, yung paghihirap nilang pinagdaanan at yung kabutihan ng Diyos sa kanila. And pangalawa, we testify to cause others to rejoice in the Lord. When they hear our story with the Lord, dapat nagagalak at na-encourage sila not solely on ourselves, but to God in your life. Hindi natin binoboast yung sarili natin na tayo ay nakalagpas sa mga paghihirap dahil sa atin mismong kakayahan. But dapat gino-glorify natin yung Lord. Ino-honor natin siya na siya ang may gawa noon sa ating mga buhay. Sabi nga sa Exodus 18, verse 9, ito yung halimbawa nun. We testify to cause others to rejoice in the Lord. At sa Exodus 18 verse 9, tuwang-tuwa si Jethro sa lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoon sa mga Israelita nang iligtas niya sila sa kamay ng mga Ehipto. So, nung narinig ni Jethro yung testimony ni Moses, nagalak siya, tuwang-tuwa siya, and so dapat ganun din ang ibang tao kapag tayo ay nag-share na ating testimony kung paano tayo binago at tinulungan ng Panginoon. Because be a cause to others to rejoice to the goodness of the Lord. Through our testimony, napapalakas rin natin ang loob ng iba na kung paano ang Diyos kumilos sa buhay mo, ay ganoon din kikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Our testimony should cause faith
Rejoice, cause faithfulness to the Lord and encouragement to the Lord and to their self. Hindi inggit dahil ginagamit po ang testimony upang makapagyabang. Kapag gagawa tayo ng testimony, dapat hindi to brag ourselves, our accomplishment, na para inggitin yung ibang tao. Boast the Lord and not yourself. And pangatlo, we testify to lead others to worship the Lord. This is the goal. Through our testimony, mas lalong makilala ng tao ang Diyos. And sa Exodus 18 verse 10 to 12 nga, sinabi ni Jethro, purihin ang Panginoon na nagligtas sa inyo sa kamay ng mga Ehipsyo at ng Faraon. Nalalaman ko ngayon na mas makapangyarihan ang Panginoon sa lahat ng Diyos. Dito si Jethro, isa siyang pagan Naniniwala siya sa mga Diyos-Diyosan. Pero nung nalaman niya kung paanong iniligtas ng Diyos itong si Moses, ay napag-alaman niya na ayun nga, winorship niya rin ang Diyos Ama. Ayun nga yung sinabi niyang, nalaman ko ngayon na mas makapangyarihan ang Panginoon sa lahat ng Diyos. And para naman sa ating application, paano ba natin ito ma-apply sa ating mga buhay? Number 1, embrace pain, sorrow, and weaknesses as part of our life. Hindi ang buhay natin hindi lang puro gaan, puro ginhawa. Dapat ini-embrace din natin even the pain and even the sorrow, even our weaknesses, na parte 'yon ng ating mga buhay. Lahat ng paghihirap may purpose. Lahat ng weaknesses ay naihahayag ang strength ng Lord. And yung Diyos, hindi niya aalisin yung mga paghihirap na pinagdaraanan mo, pero ang Diyos, bibigyan ka ng sapat na biyaya para mapagtagumpayan lahat ng pagsubok mo sa buhay. Sa ganitong paraan kasi tayo ay tumitibay, tayo ay mas lalong dumidepende sa lakas ng Diyos, sa lakas na meron ng Diyos na ibinibigay sa atin. And pangalawa, expect God's power made perfect in weaknesses. So, sa mga panahon na sa tingin mo ay hindi mo kaya, doon tayo dapat mas nag-go, mas pinupursue natin yung mga bagay-bagay o mga sitwasyon. Dahil di man natin kaya, pero kaya ng Diyos. Kung sa tingin mo kulang ka, go and continue where you feel doubted. Kasi ang Panginoon siya ay buo. At yung kulang sa'yo, ang Diyos ang pupuno niyan para sa'yo. Perfect ang power ng Diyos para sa ating mga kahinaan. Again, si Moses, he looked down on himself. Lagi niya sinasabing, hindi ko kaya, Lord, hindi ko kaya, Lord. Lagi niya sinasabi sa Diyos na hindi niya kaya, but look how he lead the people go out to the Egypt and how he able to confront Pharaoh. It's because of the perfect power of God in his weaknesses. Ganun ang Diyos. Sapat ang biyaya ng Diyos, sapat ang lakas ng Diyos para sa ating mga kahinaan. And pangatlo, exalt God and lead others exalt Him. Itaas natin ang pangalan ng Diyos. And so, yung taong nakakarinig ng ating mga testimony ay maitaas rin siya sa kanilang own testimony. Again, our life is not our own story. We're not the main character, but only God. And ayun lamang po. Para naman sa ating reflection, yung pagninilay-nilayan natin ngayong araw, to whom will you testify about the goodness of God? Kanino natin pwedeng i-share itong testimony natin sa ating mga buhay with God? What will you say? Ano ang iyong sasabihin? At ayun lang po. Before we finally end, let's have a prayer, closing prayer. And let's pray. Our Father in heaven, we thank you and we glorify you in today's devotion, Lord God, na muli nyo pinaalala sa amin ng inyong mga salita, Panginoon. Na muli nyo kaming pinalakas, Panginoon, mula sa inyong mga salita, Panginoon. Panginoon, sa tuwing kami naghihina, kami lubos na nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, dahil hindi nyo kami iniiwan, hindi nyo kami tinatalikuran. Bagkus, Panginoon, pinapakita nyo kung gaano kayo kalakas. The power of yours, Lord God, is enough for our weaknesses, Lord God. Your grace is enough, Lord God, in every situation in our life. Lord God, tulungan nyo kaming yakapin ang pain, ang sorrow, at weaknesses in our life because, Lord God, we know that is your way for us to strengthen us and refine your work through us, Lord God.
And Panginoon, manguna nawa kayo palagi sa aming mga daraanan. Patatagin niyo pa po kami, Panginoon, upang ma-accomplish namin kung ano ang inyong pinapagawa sa aming mga buhay, Panginoon. Manguna nawa kayo, magliwanag kayo, Panginoon, at takilain ang bawat tao sa aming mga ginagawa, Panginoon. Ayun lamang po. In Jesus' name, we prayed. Amen and amen and amen. And ayun lang po. I hope marami tayong natutunan and matututunan pa, and I pray na sama-sama sana tayong lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.